Very Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kala Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kala Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kala Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang
Legal! Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal! Magandang gabi po sa inyong lahat. Today is the 15th of the month. Finally, it's Swell Day. Siyempre, ito yung pinaka-aantay dahil dumaan tayo sa napakaraming pinagkagastusan ngayong nitong nagdaang holiday. So, ngayon, nagbabawi tayo ng ating mga ginastos. At siyempre pa, marami sa atin ang kinapos na itong mga petsa de peligro. Talagang saan po ba tayo nang nakakuha? Anyway, at least today is Swell Day. No? Masaya tayo ngayon dahil Swell Day na. Usapang Legal! At syempre, kapag ka-Swell Day, kapag kaganito, ngayon din yung panahon ng pagbabayad ng renta. Yung iba naman ay nag-end ang renta at ang kanilang kontrata at ngayon ay mag-uumpisa or magre-renew ng kanilang renta sa kanilang inuupahang bahay. Usapang Legal! Ang tanong po ngayon, magkano ba ang pinapayagan ng batas na maging increase sa renta o sa paupahang bahay? Room ba yan? Apartment? Condominium unit? Usapang Legal! Makinig, no? Dahil itag na po yung kapitbahay. Itag na po yung inyong mga kakilala na nagre-renta at baka pupasok sila dito sa RA 9653 o yung Rent Control Act of 2009. No? Bagaman po, itong Rent Control Act of 2009 ay lumang batas, no? 2009 pa. Pero kada taon po kasi ay nire-review ito ng ating ahensya ng gobyerno, DHSUD, no? At tinitingnan po kung ito ba at saka ng National Human Settlements Board, tinitingnan kung tama pa ba, akma pa ba yung rent, tawag doon, yung kalakaran ng paupa sa mga bahay. Usapang Legal! Inaatasan po kasi ang ng Rent Control Act, ang National Human Settlements Board na i-review yung rate ng increase ng paupahang bahay, lalong-lalo na doon sa mga makinig, yung pong nagre-renta ng 10,000 pababa, no? Kayo po ay sinasaklaw ng Rent Control Act o yung mga nagpapaupa ng 10,000 pesos pababa regardless kung nasaan po ang inyong pinaparentahan. Kasi nung araw, nung mga nagdaang taon, tinitingnan po nasaan ba, ano ba ang location ng bahay ng pinaparentahan. Ito ba ay sa National Capital Region? Ito ba ay sa probinsya? Ito ba ay sa first class cities, no? Ngayon po, ngayon wala na pong tinitingnan na ganyan. Hindi na po yan konsiderasyon. Ang tinitingnan ngayon ay whether kayo ba ay pasok doon sa 10,000 cap. Kasi kung nasa 10,000 and below, saklaw po kayo ng Rent Control Act at hindi kayo basta-basta pwedeng, sabi magpatuyang, no? Nang walang patumanggang increase. Ay, ikaw ba, Jeric Barreto Guapo, ikaw ba ay nagre-renta ng bahay? Ay, hindi. Swerte itong batang ito dahil may sariling bahay. No? Pero para po sa mga nagre-renta, no? Hanggang magkano ba ang pwedeng increase sa'yo? Usapang Legal! So, for last year po, 3-4%. No? Ngayon, alam nyo po ba, makinig, baka sobra-sobra ang increase kasi nag-notify na, i-renew natin ang contract pero 10%. Hindi po pinapayagan ng 10% dahil sa implementing rules po ngayon ng National Human Settlements Board, itinakda lamang po sa 1%, 1% lamang ang pwedeng or ang pinapayagang increase mula January 1 hanggang December 31, 2026. Usapang Legal! So kung nag-notify, Mr. Santi Elizalde, kung nag-notify ang iyong lessor, 5% increase this year at ikaw ay nagre-renta na ng 10,000 pesos, abay mali po ito. Pwede po ninyo itong ireklamo dahil pasok po kayo sa RA 9653 o yung Rent Control Act
of 2009. Usapang Legal. So, Ma'am Teresita Atienza, kung ikaw po ay lagpas sa 10,000 ang pagpaparenta ninyo, hindi kayo masasakop sa Rent Control Act. Ibig sabihin, pwede po kayong magtaas kahit 10% or kung ano man ang mapagkasunduan ninyo ng inyong tenant o ibig sa yung inyong lessee, no? Ito po ay nag-a-apply para sa nagre-renew lamang. Pero kung halimbawa po yung nangungupahan sa inyo ay nagrerenta dati, no? Nagrerenta ng 9,500 pesos halimbawa at nag-end noong December. O kaya halimbawa nag-end ngayong Enero. Pagkatapos, sabi nila ay Jeric, hindi na ako magrerenta dahil na-promote ang mister ko, lilipat na kami sa mas magandang bahay. Magkukondo na kami malapit sa eskwelahan ng anak ko. So ngayon, i-open na sa bagong tenant or bagong lessee ang property. Pwede ba na more than 1% ang kanyang magiging parenta? Usapang Legal. The answer is yes, no? Kung ang residential unit po ay naging bakante, ngayon, naging bakante at bago ang mag-o-occupy dito, kahit pa less than 10,000 pesos yung previous na paupa, pwede siyang mag-increase kung magkano man at hindi siya sakop noong 1%. Nag-a-apply lamang po yung 1% increase para po doon sa mga nagre-renew ng kontrata. Usapang Legal. So, yun pong lessor ay pwede pong mag-set ng initial rent, no? Ayon sa itsura ng kanyang pinarerentahan, ayon sa lawak, ayon sa kalakaran ng paupahan sa kanilang lugar at hindi siya masasakop for initial rent lamang. So yung Rent Control Act na nagtatakda ng 1% increase ay nag-a-apply para sa nagre-renew ng kontrata at ang renta nila or rate ng kanilang paupa ay 10,000 pesos or mas mababa sa 10,000 piso. Clear? Usapang Legal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanunood, nakikinig sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Samahan niyo po ako hanggang 7:30. Marami pa po tayong mga questions. At syempre pa, merong famous question, pwede bang ipadlock ng lessor ang pinarirentahang apartment kung hindi nakakabayad ang tenant? Yan po ay common question dahil ngayong Enero, 5 na po ang nagtanong sa akin yan. Mga kakilala ko po na nagpaparenta. Yan. So makinig, kung kayo po ay nagrerenta o may pinaparenta at ano ang pwede nyong gawin kung hindi nakababayad ang umuupa or nangungupahan sa inyo. We're talking about residential units, yung pinarirentahan, whether it's an apartment, it's a condominium unit, or ito po ay room. Lalo na po sa mga estudyante, hindi po pwedeng basta-basta magtakda ng increase, Anyway, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Ginoong Romel Livid, happy weekend daw. Hindi pa, bawal pa ang tatamad-tamad ngayon. May pasok po tayo bukas, Magandang gabi sa iyo, Alfred Torres. Okay lang bang magtaas ng upa kasi naka 3 years na kami sa house for rent? Salamat po. Actually, pinapayagan ko po ang increase yearly. Pero depende po yan kung halimbawa meron po kayong kasulatan, kasunduan na every 3 years or every 5 years ang increase, pwede po yun. Kung ang sasaklaw po, kung hindi po kayo pasok doon sa Rent Control Act, ang sasaklaw po ng increases ninyo sa inyong renta ay ang inyong written agreement. Magandang gabi sa inyo, J-Lo Erom. Magandang gabi po. Grace Magbanwa, Mami Belen Rivera, Jerome Lorenzo, Eduardo Narvaez, Gael Enriquez. Sabi niya, oy, lakasan na ang radyo, makinig. Happy Swell Day! Totoo. Magandang gabi din po sa inyo, Jerry Sumagaysay, si Henry Dolohan dyan sa Botolan, Zambales, at maraming iba pang mga nanunood, nakikinig sa atin. Feel free to share our discussion tonight para mas marami pa pong matuto sa ating talakayan. Si Cal Manor, sabi niya, what if
wala pong contract of lease. Can they still be subject to Rent Control Act? Yan po at iba pa ang tatalakayin natin. Sasagutin po natin yan. Ma'am Grace Recta, Maricor Angeles, Maya Bell, Rudy Val Palma, Violenta Montecalvo, Zambrano, Rexon Fernandez, Josephine Garimbao, at Lanlan Fortes dyan sa Palawan. Ganyan din sa'yo, Rosendo Quezada, magandang gabi. Gagayon din sa Teresita Atienza at May, Joy Garimbao at syempre pa yung mga iba pang nakikinig sa atin na hindi nagpaparamdam tonight. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. Ipadala na po ang inyong mga questions at sasagutin po natin yan sa ating pagbabalik. Promise. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Ang Morocco as a team, it's all about culture. Toughness is a good way to describe Morocco because, you know, we're not one of the most talented teams, but we're able to come together and make it work. Our team is not the most talented, but the grit and the grind and the heart and the hustle that we give every single game, that makes us a competitive and a professional team. Hi, kami ang Meralco Bolts at panoorin niyo ang aming episode sa DCRH TV Matchpoint. Mabuhay Atletang Pilipino! Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Abangan this Saturday.
Hi, we're Shamrock, and you are watching Scene Zone. Ang bookingan. Sino naman ang may baong maintenance? Ay, tulad po ng Sir Bradley. Sa gout. Ayun. At pangharana ng Alipin Hitmakers. Ako'y alipin mo kahit hindi batid. At aamin ko minsan ako'y manhid. Mapapanood alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Balik po ang DZRH, usapang legal kasama ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin tungkol sa pagpaparenta. No? Binanggit na po natin earlier na kung hindi lumalagpas sa 10,000 piso ang inyong renta, regardless kung nasaang lugar man yan, no? At ang pinapaupahan ninyo ay bahay, basta residential, ito po ay hindi maaaring magtaas ng more than 1%. Pinapayagan po ng batas, no? Ayon po sa implementing rules para sa 2026, no? Ng ating Rent Control Act. Implementing rules ng Rent Control Act for 2026 ay hanggang 1% lamang ang maaaring itaas, no? Para naman po doon sa mga estudyante, no? Para sa mga estudyante na nagrerenta, hindi po pwedeng kahit magpalit-palit ng mga tenants o ng mga bed spacers, hanggang 1 beses lamang po maaring magtaas ng paupa sa 1 taon para sa pinauupahang dormitories o para sa mga estudyante. Ayun. Usapang Legal. Kanina po, before we pause for commercial, meron pong question dito si Calman War. What if walang contract of lease? Can they still be subject to Rent Control Act? Kahit po wala kayong written, no? Definitely, no? Yung contract of lease ay existing po yan, no? Kahit pa hindi ito nasusulat. Ibig sabihin, meron kayong kontrata sa pagitan ninyong dalawa. Verbal nga lang. But you have a contract. Now, ang question siguro ni Calman War is kung hindi nasusulat ang lease contract or walang lease contract, pwede din bang masaklaw ng Rent Control Act? Hindi po dinidifferentiate ng batas, no? Kung ito ay written or unwritten ang inyong kontrata. So ibig sabihin, basta po pasok doon sa cut-off, no? Doon sa rate na piniprescribe ng batas, ibig pong sabihin, ito po ay pasok pa din doon sa limitasyon na restriction na sinasabi ng batas. Usapang Legal. Totoo po na negligible yung 1% increase. Bakit? Bakit ba kinukontrol, no? Kaya tinatawag na rent control. Kasi sino ba yung mga nangungupahan? Sila po yung mga walang bahay. Sila din po yung usually walang kakayanan na bumili ng sarili nilang matitirhan. Sila po yung mga nangungupahan, sila yung sa ganitong rate, sila po yung hindi nabibilong doon sa mas mahina ang kinikita or maaring kulang pa or salat pa, kulang pa ang kanilang kinikita para pagkasyahin sa mga pangangailangan nila. Kaya kinokontrol po ng batas para matulungan po yung mga homeless nating mga kababayan. Usapang Legal. Ay Manila boy na pala naman itong si Lanlan Fortes. Naimbagarabi Ma'am Grace Recta, Maricor Angeles, and God bless you too, Miss Kabao, Mr.
Sir Calmanor dyan sa Angeles City. Sabi niya, si Ellie Calzote, magandang gabi. Nanunood si Ellie at Nympha sa Molino, Bacoor. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. Alicia Hubay, maraming salamat. Paano po ba ng renter na 7 months na hindi nagbabayad? Relative po ang renter at ilang beses nang pinapaalis pero ayaw umalis. Nagpa-blatter na kami sa barangay pero sabi wala daw silang magagawa. Ayan. Usapang Legal. Yan po ang problema sa mga kamag-anak, ano? Pero ganito po, ano? Kapag po kayo ay hindi nababayaran sa ilalim po ng batas ng Rent Control Act hanggang 3 beses na napalya, no? Kapag kasunod-sunod at naka-default na yan ng 3 beses, maari na po ninyong paalisin. Pero wag po ninyong gagawin yung self-help. Ano ba yung self-help? Na ikakandado, ilalagay sa inyong mga kamay ang batas, no? Unang-una, maganda po na dinulog ninyo sa barangay, hindi po blatter. Magsusumbong po kayo sa barangay. Napakahalaga po yung demand to vacate. Yung demand to vacate, ay sisilbi po ninyo doon sa termination of contract and demand to vacate, samahan nyo na din demand to pay, no? Para po, halimbawa, sabihin ninyo, since ilang buwan ka nang nakakapalya sa iyong pagbabayad, binibigyan kita ng hanggang ganitong araw para bayaran ng buo yung iyong pagkakautang sa renta. Kung hindi, ay ituring mo itong ituring mo itong notice of termination of lease at demand to vacate. Bibigyan kita ng ganitong X number of days para lisanin or umalis dito sa aking pinauupahan. Bayaran mo na din, no? Mananatiling kahit umalis ka na, mananatili ang iyong pagkakautang. Usapang Legal. Maganda din po na dumulog po kayo sa barangay. Bakit kanyo? Kasi kapag ka nandun po kayo sa barangay, kapag ka po ganyan, para po, ito po kasing hindi nababayarang renta, no? Basta hindi lumalagpas ng 1 milyong piso, ay maari pong idulog doon sa tinatawag na small claims court, no? Ibig sabihin, form of utang po ito na nagtitake cognizance dito ang small claims court. Ibig pong sabihin, kakailangan ninyo yung certificate to file action na inisyo ng barangay dahil requirement po dito na dumaan kayo sa proseso ng barangay. Usapang Legal. Ano ang tanong? Pwede, attorney, tatagal pa yan magkakaso-kaso pa tayo. Pwede bang ipadla ko na lang? Automatic, no? Na ipadla ko na lang itong aking pinauupahan dahil balasubas no? Ayaw pa rin magbayad kahit ilang beses na. Tago ng tago. Pag pumupunta ako doon, wala po si nanay, wala po si tatay. Pwede bang ipadlak ko na lang? Usapang Legal. The answer is no. No, wag po ninyong basta-basta gagawin dahil malamang sa malamang maari ka pong makasuhan yung tinatawag naman na grave coercion. Pag ginamitan mo ng dahas, wag ka rin magdadala doon ng pulis. Wag ka magdadala ng mga goons. Wag mong tatakutin dahil papasok ka naman doon sa tinatawag na grave coercion, no, na meron po itong parusa na kulong at meron ding hanggang 100,000 piso na multa. Kaya wag na wag pong gagawin na ilalagay sa inyong mga kamay ang batas. Usapang Legal. So, in the absence of any agreement, kasi malamang sa malamang, wala kayong ganung kasunduan, Kasi kung magpapagawa po or magpapapirma po kayo ng kontrata, napakahalaga po ng ilang mga stipulations. Siyempre, yung magkano, hanggang ilan ang pwedeng mag-occupy sa property ninyo. Kasi hindi pwedeng wantosawa, Bawal din ang mag-sublease. Anong ibig sabihin? Iparenta ang iba, ang property sa iba, or iparente ang portion dito. Ipagbawal po ninyo yan. Ipagbawal din po ninyo, yung mga overstaying na, halimbawa, mga visitors. Ipagbawal din po ninyo, Mahalaga po ito. Ipagbawal po ninyo, tawag doon,
pati yung maging stricto din po kayo pagdating sa advance and deposit, 2 months deposit, para siyang sasagot kung sakasakaling magkaroon po ng damage or pinsala, no? Yung lagpas doon sa tinatawag na wear and tear, yung mga sinira, pinukpok, pinakuan, no? Na damage yung property ninyo, pwede po doon i-charge. Usapang Legal! At yun pong deposit ay hindi dapat na ina-apply doon sa inyong sa unpaid rent. Okay? So yun pong deposit ay sasagot doon sa mga unpaid bills, no? Gayon din doon sa mga damage, no? Doon sa property ninyo, no? Hindi ina-apply sa renta. Isama na din po ninyo, no? Doon sa inyong kontrata na yung kasi refundable po yung deposit, hindi po ba? Kapag wala namang damage, isama na din po ninyo na hindi mag-i-earn ng interest. Kasi alam nyo po ba na iminamandato po ng batas unless there is an agreement to the contrary na yung pera ay idinideposit sa bangko at kapag ibinalik ninyo sa tenant, no? Inirefund ninyo, may kasama dapat na interest according to the prevailing interest rate. Usapang Legal! Diba? Hindi natin ginagawa yun. At tayong mga tenants, no? Hindi din natin sinisingil, no? Ang ating landlord, ang ating lessor, no? Kapag kinuha natin yung refund, ay dapat ay entitled po tayo doon sa interest ng ating 2 months na deposit. Usapang Legal! O diba hindi natin alam yun, no? Para naman po magkaroon ng kaunting pressure doon sa nagrirenta. Pasensya na kayo sa mga nagrerenta, no? Para din balanse, no? Kasi hindi naman pwedeng pagbibigyan yung nagre-rent dahil para sa iba na nagpaparenta, yun talaga yung ikinabubuhay nila. No? Mahalaga din po na kasama doon sa stipulation ninyo na kapag ka hindi nakabayad ng halimbawa 3 buwan na sunod-sunod na pinapayagan o pumapayag, nagkakasundo si lessor at si lessee at pumapayag si lessee na ipadlock ang property at i-hold yung ilang mga mahahalagang gamit doon para siyang isusubasta at siyang ibabayad doon sa pagkakautang. Pero samahan nyo na din po ng special power of attorney. Hindi kailangang separate document. No? Pwede pong nakalagay doon na dito, nagko-constitute ako ng special power of attorney authorizing, pinapayagan ko itong lessor na ibenta ang ilang gamit ko para siyang ipambayad sa aking pagkakautang sakaling umalis ako at hindi ko nababayaran ang aking pagkakautang. Usapang Legal! Kung wala po yung mga kondisyon na yun sa inyong written, kaya napakahalaga po, Kalmonor, no? Napakahalaga po, Kalmonor, na meron kayong written agreement. Yun po ang sasalba sa inyo. Otherwise, kapag pinadlock mo, in-intimidate mo pa, papasok po kayo doon sa tinatawag na grave coercion, may kulong po ito na aresto mayor, hindi aresto minor ha, aresto mayor, katumbas ng 1 buwan at 1 araw hanggang 6 na buwang pagkakulong at multa na hanggang 100,000 piso. Iba pa pong usapin, no, yung halimbawa na damage doon sa kanilang property. Paano kung manghingi ng damages sa'yo? Dahil, napahiya ako. Ako ay matinding anxiety ang idinulot sa akin. Di talong-talo ka na. May utang pa nga sa'yo. Tapos ikaw pa ngayon ang nagkautang sa kanya. Hindi po ba? Usapang Legal! Yan. So, Josephine Garimbao, alam ko naman itong may kay Joy Garimbao na ito Merong personal attachment kasi si Miss Joy, no? Ito pa ba yun? Miss Joy Garimbao, medyo na-attach po kasi ako sa ibang mga listeners so kapag nagko-communicate sa akin, no? Magandang gabi sa iyo, Miss Joy Garimbao. Okay lang bang magtaas ng rent ang upa kasi naka 3 years na kami sa house for rent? Yeah, pwede po. Every year nga pinapayagan po except po doon sa mga estudyante na once a year lang talaga. Okay, puntahan po natin. By the way, gusto ko lang i-discuss yung Viray versus the Asis versus Viray and the Asis versus Rustico Victor. Sa sitwasyong ito, no, nangyari po, itong ipinadlock po nito. Ito yung kaso na pinahintulutan or
walang naging kaso laban doon sa lessor na nagpadlock noong property. Bakit? Kasi merong kasunduan, malinaw sa kasunduan nila na yung repossession kung halimbawa ay hindi nakaka-comply sa terms and conditions ng lease itong lessee, pinapayagan na upon 5-day notice at or absence nitong lessee, pinapayagan po na pasukin ang lease premises. No? So napakahalaga po talaga ng inyong kasunduan. Without a kasunduan, maari po kayong managot sa patong-patong na kriminal na kaso. Sa halip na kayo ang magkakaso, kayo pa ang makakasuhan at posible pa kayong makulong. Usapang Legal! Wag pong gagamitin yung self-help ha. Tatakutin, magdadala ng pulis, magdadala ng barel, wag niyong gagawin. Dahil yun pong hindi nakabayad ng renta, kasong sibil lang po yun. Hindi po yun nakukulong, no? Wala pong kulong doon. Kayo, nanakot, kayo ang may pautang sana, kayo ang may karapatang maningil, dahil tinakot ninyo, pinadlock ninyo, or pinuwersa ninyo na buksan ang unit, maari po kayong magkaroon ng patong-patong na kasong kriminal. Lugi po kayo. Usapang Legal! Kaya again, napakahalaga po na huwag ilalagay sa ating kamay ang batas. Ayun. Magandang gabi sa mga taga Coyapo, Nueva Ecija, lalong-lalo niya dyan sa Butao, Nueva Ecija. Butao, Coyapo, Nueva Ecija. Magandang gabi po sa inyo. Ma'am Violi, magandang gabi. Okay, magandang gabi. Yung amilyar. Ang amilyar po, ang nagbabayad ay yung may-ari ng property, yung lessor. Yan, hindi po si tenant. Usapang Legal! Unless meron kayong kasunduan, pero nasa interest po ng lessor na dapat kayo ang nagbabayad. Bakit? Paano kung pumalya? Di ba? Nagka-letse-letse, nagka-problema kayo, no? Now, the question is, attorney, paano yung mga repairs, no? Sino ba dapat ang gagastos sa repairs, no? Ay normally po, yung ordinary wear and tear, no? Yun pong yung ordinary, identify po natin yung mga major repairs ay dapat, ang major repair, yung pong nagpapaupa ang siyang dapat na nagbabayad or gumagastos para sa repairs. Ayan. Usapang Legal! So pangkaraniwang sira, yung wear and tear, sa pangkaraniwang sira sa may-ari, no? So yung lessee need not pay for useful improvements. Yan, useful improvements. Napakahalaga po, useful improvements, meron pong pahintulot or mas maganda, written consent mula po doon sa inyong lessor. Bakit? No? Kapag ka po merong kasunduan to that effect, no? Maari po na makapaningil kayo ng at least kahit 1/2 man lang doon sa inyong nagastos kapag ka later on ay aalis na kayo. Usapang Legal! Kung wala pong pahintulot, no, walang pahintulot, ay in bad faith po kayo. Mag-i-introduce kayo ng improvements, useful improvements dun sa property, no. Wala po kayong mahihingi. Wala po kang nahihinging reimbursement. Bakit? No? In bad faith kayo hindi kayo nakapagpaalam. Unless in your contract, there is a stipulation to that effect. No? So napakahalaga po na merong consent. Usapang Legal! Yung sira, let's differentiate yung necessary repairs, no? Necessary repairs na halimbawa po ay walang kasalanan itong si lessee, itong nangungupahan, dapat ay ang nagpapa-repair noon ay yung pong may-ari. Pati na din yung mga ordinary wear and tear or pangkaraniwang sira. Usapang! Pero karaniwan po sa mga kontrata, pinag-uusapan ng dalawang partido or ini-stipulate na hanggang ditong sira,
ito ang sasagutin ko. Kapag lumagpas dito, ito na ang sasagutin mo. Ito po ay nakukuha sa usapan. Again, no? Yun, except doon sa presyo ng increase, sa presyuhan ng rent, no? Sa halaga ng rent. Maari pong mag-stipulate kapag covered po ng Rent Control Act, maari pong mag-stipulate ng ibang mga kasunduan itong lessor at lessee. Ayan. Usapang Legal. Elmer Bendol, magandang gabi. Ronnie Ison, Alicia Hubay at si Ellie Galsote. Magandang gabi po sa inyo. Yung iba pong mga nagtatanong, magandang gabi sa inyo. Gilbert, magandang gabi sa inyo. Teresita Atienza, si Lanlan Fortes, Melvin Letrodo, magandang gabi. At syempre pa si Rosendo Quezada, na magandang gabi po sa inyo. Itong merong nanunood sa atin sa, nasa na ba yung nanunood sa atin sa, si Ma'am nanunood sa Michigan eh. Merong nanunood sa atin sa, somewhere, ito, si Danny ng UK, sa Birmingham. Magandang gabi po sa inyo. Janisha De Rueda, magandang gabi po sa inyo. Good morning ba dyan sa inyo? Usapang Legal. Merong sabi niya, attorney, wala bang nakukulong sa utang? Walang kaso kahit may utang sa renta. May kaso po, pero yung kulong, wala po yun. No? Maliban na lamang, no, kung halimbawa po ay nagpunta sa inyo tapos ay ginamit sa illegal na paraan yung inyong property, maari pong magkaroon ng kulong. Like for example, ginamit sa pot session, pero hindi dahil sa renta, dahil sa mga illegal na gawain na ginawa sa premises ninyo. Usapang Legal. Wala pong nakukulong sa utang, no? Kaya wag pong gagamit ng dahas para makapaningil. Magandang bagay po na meron tayong barangay, no? Maari po kayong dumulog doon para matulungan po kayo. Napakahalaga po ng Certificate to File Action para ma-avail po natin yung tinatawag naman na small claims case. Para po makapaningil tayo ng renta, makapaningil tayo ng pautang, no? Doon sa tenant, o kung may utang talaga sa inyo na hindi sa renta, dumulog sa small claims court, no? Kailangan po ninyo yung patunay ng pagkakautang, patunay na nagpadala kayo ng demand, patunay na hindi siya nagtumutugon or hindi dinidedma niya kayo or hindi talaga siya nagbabayad, at yung certificate to file action. Again, yung demand letter, hindi po kailangan namang galing sa abogado, maari pong galing sa inyo. Pero wag yung sasabing pakiusap, bayaran mo na ako. Hindi po, hindi kayo nakikiusap. Dapat ay dinidemand ko, no? Nabayaran mo na ako hanggang ganitong petsa or sa loob ng ilang araw. Kung hindi, ayan. Tapos, dapat syempre alam nyo kung saan nyo isi-serve yung dokumento, yung demand letter. Usapang Legal. Ano ba? Meron pang mga questions dito. Magandang gabi po sa inyo. Salamat daw sa impormasyon. Thank you. Welcome. You're welcome po. And it's my pleasure. At yung iba pa pong mga questions, padala mo lang po ninyo. Mel, magandang gabi sa Mel 2010. Thank you very much for watching. At syempre pa, ang next question sa ating pong pagbabalik, ilan po muna ang mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Max
Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata Pangligal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang
Legal! DZRH Usapang Legal kasama Panyaran ng Bayan, Attorney Rina Seco. Ang tanong, RHTV please. Yan. Meron tayong mga questions pa. Yan. Ay, attorney, mag-ask lang po kami. Nangungupahan sa tinitirhan namin mula 1970s. Bali, isang malaking compound po ito at may 30 families na ang narito. Namatay na po ang original may-ari at minana ng kanyang anak. Sa katiwala po kami nagbabayad ng renta sa mahabang panahon. Namatay na din po yung anak at yung apo na po ang humalili. Ngayon po ay pinapaalis na kami at may motion for execution, motion for execution na din. At pinagbabayad kami ng 5K kada buwan mula daw sa desisyon ng court. Ano po kaya ang pwede namin gawin? Kasi sa totoo lang po, wala po kaming malilipatan. Usapang Legal! Kapag ka po ganito, dahil maramihan po kayo, kasi lumalabas, dumaan na po sa proseso no? Kasi kung meron ng execution, ibig sabihin, dumaan na sa maaring ejectment, no? Dahil kapag ka po ganito, may motion for execution na, ibig pong sabihin, dumaan na sa pagdinig ng korte. At ang gagawin ay pahaalisin na talaga kayo. Siguro po yung mga unpaid rent or meron kayong from the time na yung naging desisyon ng korte, kung ano man, no? Hindi po natin masasabi malinaw kung bakit merong 5,000 pesos. But then again, no, yun pong motion for execution, ibig sabihin penal na yung desisyon ng korte. Ang maaari po ninyong gawin kung wala kayong malilipatan dahil 30 pamilya kamo kayo, no? Pwede po kayong dumulog, no, sa inyong mayor, no, city or municipal mayor para meron pong tinatawag na community mortgage program. Alam niyo, I don't know if you've heard of that. Yung community mortgage program, kung ang isang community po, isang lugar na pag-aari ng isang pribadong individual ay ino-occupy ng mga informal settlers o kaya naman ay ino-occupy ng ibang mga tao. Halimbawa, some number of families, some families na maari pong i-propose ninyo or i-request ninyo na bilhin ng city government or municipal government, ng LGU ang property para doon kayo magbabayad sa kanila. So yung LGU ang magbabayad doon sa may-ari ng property, tapos i-amortize po ninyo or huhulugan po ninyo sa syudad o sa munisipyo yung bayad, yung purchase price. So ganon, pwede po yun. Usapang Legal! Pero dapat po kayo ay nagkakaisa kasama ang iyong mga kapitbahay. So the whole community should apply. No? Mag-express po kayo ng intention to buy. Yan. Eduardo Narvaez, magandang gabi sa iyo. Gemma Romano, nakikinig sa atin. At ito si Ofra Rose MC. Magandang gabi. Pwede po magtanong. Yes, pwede po kayo magtanong. Pero pagka hindi po related sa ating topic, pag-uusapan po natin sa mga susunod na pagkakataon or i-message niyo po ako personal doon sa Attorney Rina Seco na page. Pwede po yun. Usapang Legal! Next question please. Meron pa, last question. Magtatanong lang po, nagre-renta lang po kasi kami ng tinitirhan. Medyo na-delayed po kami ng bayad sa kadahilan ng nagkasakit at na-ospital ang asawa ko. Pinabarangay po kami ng landlord kasi di nga po kami nakakabayad. Tama po ba yun? Tama po yun. No? Ang pinakamaganda po dyan ay kausapin po ninyo ang inyong landlord, ang inyong lessor para ipakiusap na bigyan kayo ng sapat na pagkakataon, ng mahabahabang pagkakataon, para kayo ay mabayaran. The fact na dinala kayo sa barangay, ibig sabihin, sumusunod sa tamang proseso at matuwa po kayo na sumusunod sa tamang proseso. Ibig pong sabihin, may pagkakataon kayong mag-negotiate sa kanila, sa inyong lessor, no? Para bigyan kayo ng mas mahaba-habang panahon. I'm sure kung kayo naman ay maganda ang record sa inyong lessor, no? In the past ay hindi naman kayo pumapalya sa pagbabayad at wala rin kayong mga violations sa inyong mga agreements, sa terms and conditions of your contract, papayag at papayag yan na bigyan kayo ng kaunti pang panahon para mabayaran ang inyong pagkakautang sa renta. Usapang Legal! Bago po tayo magtapos, ayaw ko sanang batiin pero babatiin ko na din. Hindi ko to babatiin, ha. Hindi ko po binabati ang mga tagkawayan police, lalong-lalo na kay Police Sergeant Roel Indention at Police Corporal Bulalakaw
Wow! Maraming salamat daw sa pag-assist kay Jerome Lorenzo. Okay, magandang gabi po. Inaanak ko po at maraming salamat po. Inaanak ko po si Jerome Lorenzo at maraming salamat po sa pag-assist ninyo sa kanya. Maraming salamat po sa tulong ninyo kay Jerome Lorenzo, Tagkawayan Police Police Sergeant, no? Ruel Indention at Police Corporal Bulalakaw, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin ngayong gabi. Antabayanan niyo po bukas si Attorney Cam sa iba na namang episode ng Usapang Legal. At syempre pa, magsama-sama po tayo on Monday, no? On Tuesday. Same time, same station, same social media platforms. At syempre, antabayan po ang iba pang mga programang ng DZRH para sa mga latest na balita, napapanahong mga balita. Nakasama ko po sa kabilang side si aking partner, si Jeric Barreto, at of course mga taga DZRH News Television at mga taga IT Department. Thank you very much sa pagsama ninyo sa akin at hanggang sa muli, ako po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Antabayanan po ang susunod na programang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal.